Ayan, hallelujah. Pwede pa tayong tumayo lahat para mag-umpisa na po tayo sa gawa natin sa Panginoon. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Jesus, you are my King, 'cause it's you are my King, 'cause it's you are my King, 'cause it's you are my King. Jesus, you
Let us pray to God. Napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Very amazing God. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon Diyos, nakikita mo ang sitwasyon ng bayang ito. Marami po kaming pinagdaanan na pagsubok ng buhay. Pandemya, bagyo na dumarating sa aming bansa. Salamat, Panginoon, na hindi niyo kami pinabayaan sa kabila ng ganitong sitwasyon na nangyayari sa aming bayan. Nagpapasalamat po kami dahil buong puso namin ipinapahayag ng aming labi na kayo ang Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago ang iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Ama, sa buong isang linggo ng aming buhay. Maraming salamat po sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa direksyon namin pong nilalakaran sa mundong ito. Salamat sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin upang aming tayuan ang hamon ng mundong ito na kung saan puno-puno ng pagsubok, puno-puno, Panginoon, ng daing ng mundo. Nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na binubukan ng aming labi, sinasambit ng aming puso. Ikaw ang Panginoon, dadakilang Diyos, na nagmahal lubos, nag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagtitiis, sa iyong pagtitiyaga sa iyong bayan, upang sundin at ganapin lamang ang iyong kagustuhan. Narito kami muli, Ama, sa iyong harapan. Ami pong buong pusong isinasambit ng aming labi, ano man ang aming mga pagkukulang, mga nagawang kamalian sa buhay, ito'y pinapahayag ng aming labi, na patawarin niyo kami, Panginoon, upang aming pagsamba sa iyong harapan, upang ang aming pag-aawit ay maging karapat-dapat sa iyo. Puspusin mo po kami ng iyong banal na presensya abang kami ay umaawit, abang kami nakikinig ng iyong mensahe. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong yakap. O Diyos, salamat po. Maraming salamat po sa iyong mga lingkod na ito na nagtsatsaga, nagpagal upang magbigay lamang ng oras at panahon. Magyang mga kabataan ito, Panginoon, pagpalain mo lubos ang kanilang buhay. Binibigay nila ang kanilang buhay upang mapaglingkuran ka sa mamagitan ng kanilang mga talento. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mensahe. Punuin mo at puspusin mo ng iyong kapangyarihan. At kami naman, Panginoon, na makikinig, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga taingan, upang aming pong sagipin at kunin ang iyong mensahe sa aming mga buhay. Siliwan niyo po ng iyong banal na dugo, Ama, ang apat na sulok ng lugar na ito. At sa aming mga kapatid na hindi po namin kasama, Panginoon, pagpalain mo sila. Sa iyo po ang walang hanggang pasasalamat. Sa tanging makapangyarihan pangalan namang ng aming Panginoong Hesus, kaming lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, hallelujah. Nakikita ko na naman, may mga panibagong mukha akong nakikita mga kapatid natin. Hallelujah sa Lord, no? Bagamat medyo may kulang-kulang yung upuan, no? Hindi natin nakikita yung mga kapatiran natin. Alam kong masaya kayo. Amen ba? Masaya ba yung mga kapatid natin dyan? Amen, hallelujah. Pwede ba tayo magpuri pa sa Panginoon? Pwede ba i-stretch natin yung mga kamay natin? Ipalakpak natin sa Panginoon. At kung kailangan ipadyak ang ating mga paa o isayaw, halina't papurihan natin ang ating Panginoon. Dahil tunay nga na banal ang kanyang pag-ibig.
Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hallelujah. Open the gates, Lord. Reveal the glory. Open our eyes, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hallelujah, Lord. God is here. God is here. God is here, and He is faithful. We're running to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here, and He is faithful. We're running to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out the Spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Sing, God God is here. God is here. God is here, and He is faithful. We're going in to see Jesus face to face. God is here. God is here, and He is faithful. We're going in to see Jesus. Oh, Jesus, we're Let's sing holy to the Lord. Yes, Lord. Sing, God is here. God is here, and He is faithful. We're going to see Jesus face to face. God is here, and He is faithful. We're going to see Jesus. Oh, Jesus, be Hallelujah! Tunay nga na banal at dakila ang kanyang pag-ibig. At tunay nga na narito siya, na patuloy niya tayong pinaglalaban. Kaya minsan pa kapatid, i-declare natin sa Panginoon, nakasama natin siya.
at patuloy na lumalaban sa ating mga buhay. Hallelujah! Halina't ipalakpak natin ang ating mga kamay sa dakila nating Diyos. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Let's sing, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Bearing up our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of God is that I am free, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am free in Jesus' name. Hallelujah! Tunay nga na ang Diyos natin ay siyang dakilang tagapagpagaling. Napatuloy tayong nilalabanan. Napatuloy na lumalaban sa ating buhay. Kaya kapatid, pwede ba i-declare natin sa ating buhay na siya'y nakikipaglaban? At patuloy tayong paggagalingin sa ating mga nakaramdaman. Kaya let's declare now and forever that He will fight for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and we're defeated, and we're shouting out, shouting out. I will not die. The resurrection power of Christ, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am free in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah po. Hallelujah. Tunay ba na masarap magpuri sa Panginoon? Amen ba, amen? Pwede ba kantayin natin? Pwede ba i-declare natin ngayong araw na siya yung nakikipaglaban sa atin? Diba? Pwede ba kantayin natin yung sa pang-chorus? Okay lang ba, kapatid? Diba? Nararapat lang naman na purihan natin ating Panginoon eh. Diba? I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am free in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes po, Panginoon. Hallelujah po. Tunay nga po, Panginoon, na banal ang iyong pag-ibig, Panginoon. At na narito ka, Panginoon. Kasama namin nakikipaglaban, Panginoon.
Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, kulang isang pasasalamat, Panginoon. Kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Kaya nararapat lang, Panginoon, na awitan ka namin ngayong araw. It used to be darkness. Without you, and live my life like this. But now I found, and I see
Pwede ba kapatid, awitin natin ito sa Panginoon. Let's surrender our life. Let's surrender our hearts to the Lord. Kasi siya yung magpapala sa'yo. Kasi mas malaki pa siya sa problema mo. Pwede ba i-surrender mo yung worries na yan? Kung ano man yan kapatid, let's surrender to the Lord. And hayaan mo siya yung kumilos sa buhay natin. He is greater than our fear, than overthinking, and etc. Let's surrender our life to the Lord kasi siya yung Diyos nating tagapagpagaling. Siya ang Diyos nating doktor. Siya yung Diyos nating mapagpala. Hindi madamot. Siya yung Diyos nating patuloy na papatnubay sa buhay natin. Kapatid, yung tinig na yan binigay ng Panginoon upang papurihan siya. Yung kamay na yan binigay ng Panginoon upang itaas at dakila ang kanyang dakilang pangalan. Pwede bang gamitin natin yung boses na yan para papurihan ang ating Panginoon? Hindi tinitignan ng Panginoon kung maganda o pangit ba yung boses mo. Nasa tono ba o nasa o wala. Ang tinitignan ng Lord yung heart kung paano mo siya papurihan at kung paano mo dadakilan ang kanyang dakilang pangalan. Pwede bang papurihan natin siya? Let's sing to the Lord. Yes, kapatid, kantayin mo yan sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Come on, church, let's sing to the Lord. Napakadakila niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa patuloy na gabay, Panginoon. Dahil alam ko po, Panginoon, patuloy niyo po kaming gagabayan sa paglakad papunta, Panginoon, sa iyong nilalakaran, Panginoon. Lord, alam ko po na narito kayo, Panginoon. Kasama naming nagpupuri, Panginoon. We want to feel your presence, Lord. Hallelujah. You are here, moving in this place. Worship you. I worship you. You are here,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here in every heart. Yes, Lord. I worship you. I worship you. You are here. Burning lights around. I worship you. I worship you. You are here. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you Light in the darkness. That is who you Come on, church, let's sing to the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you Hallelujah, Lord, hallelujah. Tunay nga po na dakila ka, Panginoon. Tunay nga po na patuloy kayong gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord.
Pwede ba? Pwede ba sabay-sabay tayo manalangin, kapatid? Let's surrender our worries to the Lord. And let's give our heart and life to the Lord. I give you a minute, kapatid, para manalangin sa Panginoon. Kung ano man yang nasa puso mo, kapatid, idalangin mo yan sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay natin. Dahil kailanman hindi siya nagkulang. Ngunit sobra-sobra pa ang binibigay ng Panginoon sa ating buhay. Kasi siya yung Diyos nating manggagamot, Diyos nating doktor, Diyos nating nagpo-provide ng pangangailangan natin, Diyos nating mapagpatawad, Diyos nating mapagmahal, Diyos nating mahaba ang kamay. Kaya minsan pa manalangin tayo sa Kanya ng sabay-sabay. Yes, O Lord. Pwede ba? Kantahin natin sa Panginoon na... Pwede ba kantahin natin yung bridge sa Panginoon? Sa Even When. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Let's sing to the Lord. Yes, Lord. Hallelujah po. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ating Panginoon? Yes, Lord. Hallelujah po. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang araw na patuloy niyong binibigay sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay nga po na dakila at banal ang inyong pag-ibig, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pinararamdam, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon, ang inyong presensya. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na dapat kang papurihan, Panginoon. Lord, kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon. Lord, sa totoo lang po, kulang po ang awitin na to, Panginoon, upang may taas ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, nakikita at nalalaman niyo po ang puso at bawat isip ng bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, upang papurihan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, naririnig niyo po, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon. Lord, alam ko po na diringgin niyo, Panginoon, sapagkat kami siyang iyong mga anak, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na hindi po malayo ang inyong mga kamay upang abutin kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy niyo nga po, Panginoon. Ipinapakita ang iyong mga pangako, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi kayo nagkulang. Dahil kailanman, Panginoon, kayo siya ang Diyos naming taga-provide, Panginoon. Lord, alam po namin na kayo po ay mas malaki pa sa mga worries namin, Panginoon. Lord, we surrender our worries and thoughts, Panginoon. Lord, alam ko po na kayo po siyang doktor ng aming buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, nahipuin niyo po, Panginoon, ang aming lupang katawan upang, Panginoon, mapupurihan ka namin, Panginoon. Lord, alam ko rin po, Panginoon, na hindi kayo tumigil, Panginoon, gumawa ng miracle, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah po. Tunay kayo siyang dakila, Panginoon. Lord, ang aming marinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay naway tumalima ito sa aming puso't isip, Panginoon, upang maging gabay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang apat na sulok ng simbahan nito, Panginoon, patuloy niyo pong balutin ang inyong banal na dugo upang ang gawa ng kaaway, gawa ng masama, Panginoon, na hindi makapanggambala, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, narito po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, alam ko pong may pagkukulang kami, Panginoon. Nakakagawa kami ng pagkakasala. Alam ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming lilinisan ng inyong banal na dugo, Panginoon. At hayaan niyo pong itago niyo kami, Panginoon, sa ilalim ng inyong mga pakpak. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso. Lord, tanggalin niyo po yung galit, Panginoon. Tanggalin niyo po yung inggit, Panginoon. Naway ang pag-ibig mo ang siyang bumalot dito, Panginoon. Kaya dinadalangin namin ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na malakas na. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Praise God. Tunay pong napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat maraming bagyo ang nagdaan pero hindi siya pumunta sa Manila. Kasi po maraming COVID sa Manila. Kaya sa probinsya siya pumunta. Okay? Ayaw nilang mahawa sa COVID. At marami pang iba. Pero po ang Diyos ay mabuti. Lagi ko po sinasabi ito. Ang Diyos ay mabuti. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung katayuan mo, laging ipinararamdam ng Diyos na siya ay mabuti para sa iyo. Amen? Kahit na tayo ay nakaagawa ng pagkakamali o nakakalimutan natin siya, ang Diyos mabuti pa rin. Nakita niyo ba yung kanta? Si Jesus daw ang gumagawa ng daan natin, ng ating lalakaran.
Si Jesus din yung ating peacemaker. Yeah? Ano pa siya? Pakipost mo nga yung kanta na yon, yung chorus na yon. Ang ganda po nung mensahe nung kanta. Oh, Waymaker, Miracle Worker. Okay, meron na bang pinagaling si Lord? At ano bang klaseng miracle meron ang Diyos? Hindi lang sa mga karamdaman, pati sa blessing. Okay? May mga blessing na unexpected blessing na dumarating sa atin na hindi mo inaakala dumating sa'yo. Ano pa? Promise keeper. No? Lagi siyang, pag nangako siya, pinangahawakan niya yung pangako niya. Tinutupad niya. Ano pa? Light in the darkness. Siya ang ating liwanag sa kadiliman. Nagbibigay liwanag. Okay? Sa mga nadidiliman ng pag-iisip. Nadidiliman yung kanilang buhay. Nandiyan si Jesus, siya yung magiging liwanag. Siya ang liwanag sa dilim. Ano pa? Ang Diyos, siya ang tanging Diyos. Walang ibang Diyos na walang ibang makagawa niya kundi ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Okay? Kaya po walang kulang. Kulang yung ating salitang pasasalamat para sa Kanya. Amen ba? Kulang yon. Ay sasabihin niyo sa akin, Pastor, ano ang dapat? Ang dapat, sundin natin ang Diyos. Okay? Ano man yung Kanyang pinagagawa. Gawin lang natin, sumunod lang tayo. Okay? Dahil lahat yan ay ipoprovide ng Diyos. Gagawin lahat ng Diyos yan. At may plano ang Diyos sa bawat isa. Yung planong yon, nalalaking Bible study namin noong nakaraan, yung plano na yon ay nakaplano na para sa Kanya. At kung sino man yung gusto niyang tawagin, kung gusto niyang tulungan, ipagkakalob niya yon sa Kanya. So, yung awit ngayong umaga ay may kaugnayan sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Sa mensahe ng Diyos na ihahatid sa inyo na inyong lingkod ngayong umaga. At matatagpuan natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8. Kasi yung salamin ko, Okay. Pwede ba natin basahin ang Acts chapter 8? Basahin po natin. At yan. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagwatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at nakita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw. Habang lumalabas, maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Doon may isang lalaking ang pangalay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya ay dakilang tao. At pinakikinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Sabi nila, mahabang panahon ding sila'y pinahangan niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya siya'y patuloy na pinakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismoan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon na makita niya ang mga himala. Nang mabalita ng mga apostol na sa Jerusalem,
na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nila nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay pinagkaloob sa pamamagitan ng papapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi niya, sinagot siya ni Pedro, naway mapahama ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi, hindi karapatan sa bagay nito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin, dahil nakita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinasabi nyo. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinadaanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Purihin ka, Mambanal, sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian. Itinataas namin ang iyong hanagang pangalan, Panginoon. At ninihiling po namin ngayong umaga na samahan mo po kami sa unawa sa pagbahagi ng iyong banal na salita upang kami matuto, maunawaan namin ang iyong mga salita. Tulad ng mga taga-Samaria na sila'y nakinig ng mabuti at dahil sa kanilang pakikinig, sila po ay natuto sa iyong mga salita. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, na pangdalangin. Amen. So mga kapatid, nangyari po ang ating pong paksa ngayong umaga ay ang mga mananampalataya sa gitna ng pag-uusig. Bakit po yan ang nakita kong pamagat? Sapagkat nung panahon, bago dumating po yung pangangaral nila, ay si Esteban po, ang pangyayari po niyan ay si Esteban, siya po ay nangaral. At sa kanyang pangangaral ay marami siyang binanggit at marami siyang mga katotohanang ipinapahayag, no? Tungkol sa paghahari ng Diyos, sa pagpapahayag ng kanyang kadakilaan, maging ang tungkol kay Jesus sa ginawang pagliligtas ng kanyang pagka-Diyos. Si Esteban ay tuwirang nagsasalita tulad ng sinasabi niya sa Acts 7:51 hanggang 53. Ang sinasabi niya doon sa Acts 7, nais ko mong basahin muna sa inyo ang maikling background na ito. Sabi ni Esteban, kaya po nagalit sa kanya ang mga Hudyo at saka mga Pariseo at saka maraming tao. Sabi niya rito, tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo tinalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ng maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan, pagkatapos sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan
at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo at pinagbabato si Esteban at nanalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay ni Esteban. So nakita niyo po, isang malaking pag-uusig, no? Tawag dito. Ay yung dinadanas ng mga lingkod ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita, no, sa kaharian ng Diyos ay nagiging dahilan pa ng kamatayan. Katulad po na nangyari kay Esteban. Pero po mga kapatid, hindi po naging hadlang yon para matakot yung mga lingkod ng Diyos, yung mga Kristiyano sa pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Kundi sila po ay lalo pang nag-init, no? Lalo pa silang nagkaroon ng interes, no? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trial, sa kabila ng ang buhay nila ay nasa bingit na ng kamatayan, patuloy pa rin silang naglilingkod. Kaya po napaka tibay ang isang Kristiyano kapag ikaw ay nanampalataya tulad ni Esteban, hindi mo katatakutan yung kung ano man yung buhay na dumating sa iyo. Sa Biblia, si Esteban ang nakita kong talagang martir na biro mong batuhin ka hanggang sa mamatay. No? Gano'ng kasakit yon? Isang bato pa lang tumama sa iyo at kahit sa parte ka ng katawan tinamaan, sigurado daramdamin mo. Pero si Esteban, ang sigaw niya, Panginoon, wag mo na po silang parusahan sa mga bagay na ito. Okay? Sino ang ano ang nakita ni Esteban? Saan ni Esteban nakuha yung dialogue na yon? Nakuha ni Esteban yung dialogue na yon sa dialogue ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Natatandaan nyo? Nung si Jesus Christ ay nakapako sa cross, anong sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? At alam nyo, kung ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng ganong mga pag-uusig, ganong pagpapahirap, hindi malayo na ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano ay dumanas din ng ganong mga pagsubok. Okay? Kung dinanas din ng mga apostol at maraming Kristiyano sa ibang bansa, sa panahon ngayon, dumaranas din sila ng mga pag-uusig at pagpatay. Okay? Sa Pilipinas, wala pa ako natandaan. Pero alam kong meron na rin sa mga probinsya. Okay? Sa Metro Manila, wala pa ako nakitang inuusig yung mga mananampalataya. Kaya mapalad pa po tayo sa pagkakataong ito sapagkat hindi pa natin dinadanas yung dinanas ng mga apostol. Okay? Yung dinanas ng mga naglingkod ng Diyos sa panahon ni Pablo. Noong si Pablo ay hindi pa nakakilala. Meron pong apat na mahalagang bagay na nais kong ibahagi ngayong umaga sa ating pong binasa. Tungkol naman po sa mga katangian ng mga mananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig. Number 1. Ang ating po number 1 ay hindi hadlang ang mga banta ng panganib upang mangaral. Totoo po yan. Hindi hadlang ang mga banta ng panganib upang tayo ay makapangaral. Mula noon hanggang ngayon. Kaya dapat ngayon hindi tayo natatakot. Bakit po? Walang kinatatakutan ang mga anak ng Diyos. Dito sa sanlibutan, ang kanila lamang kinatatakutan ay ang Diyos. Sa lupa, hindi ka dapat natatakot. Okay? Sapagkat lahat ng bagay na yan ay may katapusan. Ang mga anak ng Diyos hindi dapat natatakot, lalong-lalo na kung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tulad po ng nangyari sa verse 4 hanggang 8 ng ginawa ni Felipe. Sabi dito, ipinangaral ng mga mananampalataya nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita ng Diyos. Okay? Kahit na sila ay nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak, hindi sila tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat alam nila na kailangan nilang gawin yon. Tungkulin nila yon.
Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang tinanggap mo na walang bayad, ibahagi mo ng walang bayad. Yung kaligtasan tinanggap mo, hindi lang para sa iyon, ibahagi mo rin. Ipaalam mo rin ang salita ng Diyos. Katulad po ng ginawa ni Felipe. Saan man sila punta? Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinayag doon ang Kristo. Ano ang Kristo? Ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Nang marinig ng mga tao si Felipe at nakita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Hindi po tinanggihan. Nakinig silang mabuti, ibig sabihin, sinaliksik nila, pinag-aralan nilang maigi kung ano yung sinasabi ni Felipe. At dahil sa kanilang pakikinig, ano nangyari? Sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang tungkol sa pagliligtas. Sa kanilang pakikinig, na narinig nila yung tungkol sa kaligtasan. Ano pa? Nagkaroon ng pagnanais at maunawang mabuti ang aral o salita ng Diyos. Okay? Nagkaroon ng kalayaan ang mga alipin. Pagkalaya sa masasamang espiritu nung marinig nila ang salita ng Diyos. At nagkaroon ng kagalingan ang may mga karamdaman. Nagkaroon ng kagalakan ang dating may kalungkutan. Yun po ang resulta ng kanilang pakikinig. Sa pamamagitan ng mabuting balita na ipinangaral ni Felipe tungkol sa Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya po mahalaga na hindi tayo tumigil. Gamitin natin anuman yung kaloob natin, yung naibinigay sa atin ng Diyos. Kung pangangaral, mangaral ka. Okay? Kung pagtuturo, magturo ka. Hindi po tayo dapat tutulog-tulog. Ang mga anak ng Diyos sa panahon ng pag-uusig, ang mga mananampalataya sa panahon ng pag-uusig, hindi sila natutulog. Gumagawa sila ng paraan. Lahat ng pagkakataon, hindi nila sinasayang. Okay? Saan sila pumunta? Nangangaral sila. Marami mga anak ng Diyos na gumagawa nito dito sa Pilipinas. May mga umakyat pa sa bus, mayroong mga nasa kalsada, nangangaral sila, at kung ano-ano pa, may mga placard pa silang ginagamit para lamang maipahayag ang salita ng Diyos. Bakit nila ginagawa yon? Kasi alam nila na yun na ang gusto ng Diyos. At tinawag din sila para doon sa ganong paglilingkod. Pero maaari din naman, mga kapatid, na kayo, kahit hindi kayo tinawag maging pastor o guro, meron din kayong karapatang ibahagi ang salita ng Diyos. Isang malaking karangalan sa isang Kristiyano o sa isang anak ng Diyos ang ikay makapagbahagi o merong isang maligtas ng dahil sa iyo sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. At mapalaya. Okay? Isang karangalan sa iyo na sa iyong ginawa ay makapagpalaya ka ng nakakulong doon sa kasalanan or makapagpagaling ng may karamdaman. Hindi ba't karangalan yon ng Diyos ng dahil sa iyo? Nabigyan mo ng karangalan o nabigyan mo ng parangal ang Diyos dahil sa ginawa mo. Ano ang pakiramdam pagka ganon? Di ba masarap ang pakiramdam pagka ikaw ay ginamit ng Diyos sa isang bagay na hindi mo kayang gawin? Pag may pagkakataon, gawin mo. Okay? Siyempre sasabihin ng iba, Pastor, depende sa sitwasyon. Okay. Ikaw ay pumunta sa iyong best friend. At yung best friend mo, hindi mo alam na meron siyang anak na may malubhang karamdaman. Okay? Yung iyong best friend ay hindi naman mananampalataya. Ikaw pumunta ka, mananampalataya ka, Kristiyano ka. Anong gagawin mo? I-offer mo ba? Pwede bang ipag-pray natin yung anak mo? Kaibigan?
Naniniwala ka ba na pagagalingin ng Diyos ang anak mo? Yung time na yon, kaya ka napunta doon, hindi dahil sa dumalaw ka lang. Inalaw ng Diyos na makapunta ka ron para makita mo yung sitwasyon ng pamilya. Kaya naman ikaw na mananampalataya, ikaw na Kristiyano, gawin mo. Bakit? Magiging daan ka para mapalaya sa karamdaman, yung may karamdaman, at sila man din ay makakilala sa Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Yun ang sinasabi na ang mananampalataya o mga anak ng Diyos ay hindi tumitigil para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Ano yung pangalawa? Ang pangalawa po natin, handa palagi sa pagtulong sa gawain kung kinakailangan. Paano yun? Basahin natin yung 14. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Bakit tinanggap? Ang nagpahayag po ay si Felipe. Pero nabalitaan ni Pedro at nabalitaan ng mga apostol na itong mga taga-Samaritano ay naniwala at tinanggap nila ang salita ng Diyos, agad nilang isunugos si Juan at si Pedro. Okay? Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap ng Espiritu. Bakit? Sapagkat hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y binautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. And then, ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Ano nakita natin itong magandang reaksyon? Ano nakita natin doon sa mga ugali ng mga mananampalataya, ng mga lingkod ng Diyos? Meron silang immediate action. No? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Kayong dalawa, okay? Joshua and Justin, pumunta kayo sa Alabang. Meron mga mananampalataya na kailangang ipag-pray. Oh? Kailangan nilang babaan ng Holy Spirit. O kailangan nilang magpabautismo ng mga ganun-ganung mga gawain. Gagawin mo agad yun pag inuutos sa'yo, pag inutusan ka. Immediate action ang kailangan. Hindi na kailangan tutulog-tulog pa. Okay? Hindi sila nagsayang ng panahon. Hindi sila nagsayang ng oras. Okay? To the rescue agad. Dahil kung nakita natin doon, kasi si Felipe lang yung nangaral doon eh. Kaya nga pinapunta si Juan at saka si Pedro para sila'y tulungan nitong dalawang ito. At ang kanilang pong ginawa ay ipinanalangin yung mga Samaritano. Okay? So ano po yung pangatlo? Ang pangatlo po natin, hindi mapigilang magpahayag ng katotohanan para sa ikatutuwid na maling aral. Okay, kung ikaw ay may nalalaman, kung ikaw ay nalalaman bilang isang anak ng Diyos, isang mananampalatayang Kristiyano, at matagal ka ng mananampalataya, okay, at matagal ka ng tinuruan ng inyong senior pastor, at matagal na rin kayo nakikinig ng salita ng Diyos, matagal na rin kayo umatid ng mga Bible study, hindi kayo dapat nahadlangan para mahadlangan o mapigilang magpahayag ng mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin. Okay. Bago po yan natin basahin po muna natin yung verse 9, okay? Kung bakit ni Pedro ginawa ito. Basahin muna natin yung verse 9. Kung sino yung kakausapin nila Pedro. Ang sabi dito sa verse 9, doon may isang lalaki na ang pangalan ay Simon. Okay, ito na yung si Simon. Ang pangalan ay Simon. Nang una, ipinahayag niya sa mga Samaritano sa pamagitan ng salamangka. Ipinamamansag niya na siya ay may taglay na kapangyarihan at pinakinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang pinakaaba. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nila,
mahabang panahon din sila ipinahanga niya sa pamagitan ng kanyang salamangka. Kaya't siya'y patuloy na pinakikinggan nila. Okay? Tapos, punta po tayo dun sa verse 18. Sa verse 18. Talo po tayo ng verse 18. Yan. Nakita ni Simon na ang Espiritu ipinagkaloob sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Balikan na po natin puntahan na po natin yung 20. Ano ang sagot ni Pedro? Ang sagot dyan ni Pedro, sabi rito, sinagot siya ni Pedro, naway mapahamak ka kasama ng iyong salapi. Bakit? Sapagkat inaakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Tandaan natin, yung kaloob ng Diyos hindi kayang bilhin ng pera. Kaya yung tinanggap niyong kaligtasan, hindi yun mabibili ng pera. Walang katumbas na salapi yung kaligtasang inialok ng Diyos. At yung pagliligtas ng Diyos sa bawat isa, walang katumbas na halaga. Okay? Kaya po, sabi rito, naway mapahamak ka sa kasama na yung salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito. Tuwirang ipinagdiinan ni Pedro kay Simon na kung ang iyong mga gawa ay lihis o liko, mali sa turo ng salita ng Diyos, wala kang karapatan. Lalong-lalo na kung ang pagpapatong ng mga kamay at pagkakaroon ng banal na Espiritu Santo. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Anong nakita natin kay Pedro at that time? Di ba talagang ipinagdiinan niya na mali yung ginagawa ni Simon? At mali yung kanyang nakaisipan. Okay? Kaya tayo, kung alam natin yung katotohanan, huwag nating itago. Okay? Huwag nating ilihim. Yung kapatid mo, pag nakita mong mali, sabi mo mali. Okay? Kasi yun ang katotohanan eh. Kailangan yung katotohanan, mga kapatid, yung katotohanan na yun ay hindi natin pinipigil na ihayag tulad ng ginawa ni Pedro kay Simon. Kaya nga po sabi ko dito sa ating pangatlong puntos, hindi mapigilang mapahayag ng mga katotohanan para sa ikatutuwid ng maling aral o maling turo. Yun ang ginawa ni Pedro kay Simon. Si Simon ba nagsisi? Ano yung kasunod? Tingnan natin yung 22. Yan. Ang sabi ni Pedro, pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Nanaway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil sa nakita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Ayun palang dahilan. Okay? Si Simon ay puno ng inggit. Biruin mo naman, ikaw na makapagpalayas makapagpagaling na may mga karamdaman. Tapos ikaw pa rin yung makapagpapaba ng Holy Spirit sa pamagitan ng iyong mga kamay na hindi mo naman dating ginagawa. Di may inggit ka. Kaya na puno ng inggit itong si Simon. So nabilanggo siya ng kanyang, dahil doon siya ay nagkakasala. Ano yung sunod? 24. Sumagot si Simon. Ito maganda kay Simon. Hindi siya naging mapagmalaki o naging mayabang. Idalangin ninyo ako sa Panginoon. Humingi siya ngayon ng rescue. Humingi siya ng panalangin. Tulong panalangin. Para ano? Para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo.
Tama lang yung ginawa ni Simon kanina, doon sa ating binasa, na siya ay nanalig sa mampalataya. Nung narinig niya yung aral ni Felipe, yung pangangaral ni Felipe. Okay? Saan natin nakita yun? Ito, sa verse 12, sabi niya roon, ngunit nang ipinangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa bahagari ng Diyos, tungkol kay Jesucristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo, lalaki babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nagpabautismo o nabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe hanggang siya nang makita niya mga kababalagan. Okay. Nagpabautismo siya, sumampalataya siya, lalo na nung nakita niya yung mga kababalaghan. Pero nag-umpisa pa lang yon. Pero nung may nakita niya pa si Pedro at si Juan, lalo naman siya nagkaroon ng interes. Pero may maling motibo pa rin. Kaya po itinuwid siya ni Pedro sa kanyang maruming kaisipan. No? Doon sa kanyang maling intention. No? Itinuwid siya ni Pedro. Kaya po may katuwiran. May katuwiran na yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, ay hindi mapipigilan na ituwid yung mali. Ituro yung tama. Katulad ng ginawa ni Pedro kay Simon. Ang pero sabi ni Simon, di ba? Sabi niya, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Totoo pong yung mga bagay na yan ay tungkulin ng mga Kristiyano o mga mananampalataya. Yan po ang katotohanan. Kaya kung meron kayong pagkakataon, meron tayong pagkakataon, tularan natin ng mga apostol sa kanilang ginagawa. Hindi sila natatakot. Nung panahon na yon, ng kanilang pangangaral, si Apostol Pablo ay hindi pa tinatawag ng Diyos. Hindi pa tinatawag ni Jesus. Kaya ang ginagawa ni Pablo, humihingi siya ng authorization upang usigin at patayin yung mga Kristiyano na sa tingin niya ay mali yung paniniwala. Sa tingin niya yung paniniwala ng mga Kristiyano ay lihis doon sa paniniwala ng mga Hudyo. Okay? Ang tingin ni Pablo sa kanilang relihiyon, sila lamang ang tama. Kaya inuusig niya yung mga mangangaral, yung mga mananampalataya kay Kristo. Pero hindi po doon natapos. Okay? Sapagkat si Pedro ay tinawag mismo ng Panginoong Hesus para tuwirin yung kanyang maling paniniwala. Sino nakabasa? Ginawa din po ng Panginoong Jesucristo kay Pablo yung ginawa ni Pedro kay Simon. Itinuruan ni Pedro si Simon ng tama. No? At ganun din naman si Saulo na pinag-uusig niya yung mga Kristiyano. Tinawag siya ng Panginoon para ituwid yung kanya maling paniniwala. At siya'y ginamit ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Kaya po nung nag-uumpisa pa lang si Pablo, siya naman ang nabingit sa kamatayan. Marami ding naghangad ng kamatayan niya. Bakit? Sapagkat siya ay bumaliktad, bumalimbing sa mga Hudyo, bumalimbing sa mga katuruan na tungkol sa lumang tipan. Siya ang nangaral tungkol kay Kristo. Kaya marami din pong bunagbalak na siya ipapatay. Pero hindi po nagtagumpay yung mga nagbabalak sa kanya. At siya'y nagpatuloy, lumabas siya ng Asia Minor at siya'y nangaral sa mga hintil. Okay? Nangaral siya sa mga hintil tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Yan po ang napakagandang ugali
no? O dapat hakbangin o ginagawa ng mga anak ng Diyos. Okay? Ang maglingkod, ang magpagamit, anuman yung ibinigay sa iyong kaloob ng Diyos. Yung pang-apat po, hindi sinasayang yung pagkakataon at sila'y nangaral saan man pumaparoon. Yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, saan ka man mapunta, hindi ka dapat tumitigil magbahagi ng salita ng Panginoon. Verse 25 yon. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem si Pedro at si Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo. Saan? Sa maraming nayon ng Samaria, sa kanilang dinadaanan. Nakita nyo, bawat madaanan nilang baryo, nangangaral sila. Yung nayon po kasi dyan, baryo yan sa atin. O bayan-bayan na kanilang madadaanan, talagang sila nangangaral. Ibig sabihin, walang sinasayang na pagkakataon, walang sinasayang na oras. So sana, mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga pinili ng Diyos, walang masayang na pagkakataon sa atin. Kung may pagkakataon ka, sa kausap mo, i-share mo. Okay? Kapatid mo, classmate mo, kasama mo sa trabaho, o kung saan mo siya kasama, sharean mo ng gospel. Malay mo, matagal ka na niyang hinihintay, nahihiya lang magsabi sa'yo. Meron kang best friend, matagal na kayo magkaibigan, hanggang sa kayo magkahiwalay, hindi mo man lang nasabi, mahal ka ng Diyos. Gawin mo yun. Hingin mo sa Lord na makapagsalita ka sa Kanya. Or nakita doon sa iyong mga gawa, sa iyong mga paglilingkod sa Lord. Nakita niya yung iyong kasigasigan. Nakita niya yung pagbabago mo nung ikaw ay nasa Lord. Sila, hindi ka na magkasalita. Sila na magsasabi, ano ba yung faith mo? Pwede ba ako sumama dyan? Minsan hindi ka na magkasalita pero minsan kailangan mo rin magsalita. Okay? Mas maganda yung ikaw ay nagsasalita kasi na-express mo kung ano yung nararamdaman mo sa Kanya. Alam niyo, ang pag-share naman, yung experience mo sa Lord. Yun ang pinakamagandang mag-share sa pag-share. Yung the best way na pag-share, yung experience mo. Pero kung wala kang experience para sa Lord, paano mo i-share? O paano ka makakapagbahagi kung wala kang magandang experience sa Lord? Okay? Alam ko namang bawat isa sa inyo ay mayroong mga experience sa Lord mula nung tinanggap nyo si Jesus Christ. Okay? Yung mga apostol, marami silang experience sa Lord. Kaya sila, ilang taon nilang kasama si Jesus Christ. Mahabang panahon nilang kasama si Jesus Christ nung si Yesu Cristo ay nangangaral. At bawat detalye nung ipinapangaral ni Jesus Christ, isinusulat nila yon. At meron pang mahilig magtanong. No? Matagal na nga niyang kasama si Jesus Christ, tanong pa siya ng tanong. Sino yon? Ang tagal niya nang kasama si Jesus Christ, tanong pa rin siya ng tanong. Hindi lang si Tomas. Si Pedro, mahilig magtanong yan. Mahilig yan magbakasakali. Yung parang si Pedro, yung tingin mong napakatapang, pero totoo yung puso niya kay Lord. Si Pedro, mahilig parang gusto niya yung ginagawa ni Jesus Christ, parang gusto niya rin gawin. Nalala niyo ba nung si Jesus Christ lumalakad sa tubig? Sabi niya, Lord, gusto kong pumunta dyan. Sabi niya, sige, halika rito. Okay? Ay, sa umpisa, tapang nakakalakad siya sa tubig, maya-maya lumulubog na. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Di ba? Ano pa? Ang kay Pedro, sabi niya, nung ang Panginoon Jesucristo ay hulihin na, bumunot siya ng tabak. Di ba? Tinagpas niya yung tenga ng sundalo. Ano pa? Maraming si Pedro, maraming ugali si Pedro, nakatulad ng isang Kristiyano. Pero mga kapatid, ang isa lang maganda ron, si Pedro, totoo sa kanyang puso. Okay? Ano yung 4 na bagay? Una, hindi hadlang ang banta ng panganib upang makapangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi palagi
o handa palagi sa pagtulong sa gawain kung kinakailangan. Pangatlo, hindi mapipigilang magpahayag ng mga katotohanan para sa ikatutuwid ng maling aral. At panglima, hindi sinasayang ang pagkakataon sila'y mangaral saan man pumaroon. So yan ang napakagandang ugali ng mga anak ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Purihin ka, Amang Banal, sa iyo pong kadakilaan, dahil inilalagay mo sa isip ng iyong mga anak na huwag matakot, huwag kami mag-alala, magpatuloy lamang kami sa aming pong paglilingkod, sa aming pong pagbabahagi ng iyong mabuting balita, sapagkat, Panginoon, ikaw lamang ang may karapatan na kumuha ng aming buhay. At ikaw rin, Panginoon, ang gumagabay sa aming pong paglalakbay, sa aming pong paghayo. Kaya po, ang lahat ng bagay nito sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. So tayo po darako sa ating pong communion. At nakahanda na ba, Sister Ana? So mauna po, siguro dito kay Brother Nards, mauna na kumuha ng ating... ang sabi po ng banal na kasulatan, sa verse 27 ng unang Korinto, Kapitulo 11, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinahalaga ng kanyang katawan sa Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Kaya po, kayong mga nakakuha na ng ating pong Santa Cena ngayon, tayo po ay manalangin, hingin ninyo yung anuman yung nagawa natin pagkukulang o kasalanan sa ating Panginoon, ay mapatawa tayo, malinis tayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabi siya ipinagkanalo, ay dumupot ng tinapay, nagpasalamat at pinaparasito. At sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman pagkatapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Tumayo po tayo. Tayo po'y mananalangin. Muli tayo ay manalangin sa banal na hapunan na ating tinanggap sa Panginoon. At nawa ang Diyos ang siyang magpala at mag-ingat sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli o Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay tumanggap ng isang banal na hapunan. At ito, Panginoon, ay iniuutos mo sa bawat isa. Tulad nga po na aming nabasa, gawin po namin ito bilang pag-aalala sa iyo na ikaw ang Diyos na siyang nagtubos ng aming mga kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, tumanggap ng mga sakit upang ang aming pong mga parusa ay ikaw po ang nagbayad. Ikaw po ang siyang nagpapatawad sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na siyang nagbigay ng buhay
upang kami, Panginoon, ay maligtas sa kamatayan sa paghatol sa impyerno. Kaya, Panginoon, salamat po sa pribilehiyong ito na patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy mo kaming pinagpapala, at ang iyong pag-iingat ay patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, sa pag-alala ng iyong banal na hapunan, tulad ng iyong pangako, na ikaw ay pamaroon sa Ama upang ihanda kami ng aming mga silid na aming kalalagyan at makasama mo kami sa iyong kaharian. Salamat po sa lahat ng pagpapala at pag-iingat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makapo na po tayong lahat. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to love you. Open our ears, Lord. We're ready to hear you. Jesus, be with me. Jesus, be with me. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to love you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be with me. Jesus, be with me. God is here, God is here, God is here and He is able. We are here to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here and He is faithful. We are here to see Jesus face, Jesus face. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out the Spirit. Jesus, we will Jesus, we will God is here, God is here, God is here and He is able. We are here to see Jesus face to face.
Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, and He is faithful. Bring glory, sing Jesus good, Jesus good. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkatayo at tayo po darako sa ating pong pananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon muli sa napakagandang araw na binigay mo po sa amin. Salamat po sa kagalakan ng puso ng bawat isa. Salamat sa mga pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat din Panginoon sa mga pagpapala na binigay mo po sa amin, material at spiritual na bagay. Tunay nga po Diyos na ikaw lamang ang siya makapagbibigay lahat ng mga bagay nito sa aming buhay. Kaya po patuloy kaming humihiling Panginoon na samahan mo po kami sa aming pong paglalakbay, sa aming pong buhay habang hinihintay ka namin Panginoon sa iyong muling pagbabalik. Nawa po ang mga kaloob na ibinigay mo sa amin, ito ay magamit namin, Panginoon, at sa pagpapahayag ng inyong pong mabuting balita. Lord, salamat mo sa kabutihan mo sa mga kapatid na naririto. Hindi mo sila pinabayaan, kundi bagkos, Panginoon, sila inyong iningatan at patuloy na pinagpapala ang kanilang buhay. Lord, salamat din sa mga buhay ng mga kapatid, doon sa kanila pong mga hanap buhay na patuloy mong pinagpapala. Panginoon, patuloy mo po, Panginoon, ibuhos ang iyong pagpapala sa mga kapatid na ito. Nang sa ganon, Panginoon, ay makatulong din sa pangangailangan ng iba. Lord, sa mga kaibigan namin, kapatiran namin na dumaranas ng karamdaman, hiling din po namin sa iyo, Diyos, na hipuin mo na po sila, pagaling mo na sila, at nang sila po'y makapaglingkod sa iyo. Napakasarap, Panginoon, ng sama-samang kami nagpupuri at tinataas namin ang dakilang pangalan. Sa may mga kabigatan sa puso, Panginoon, suliranin, abutin mo po Panginoon, tulungan mo po sila. Apang sila Panginoon ay maging gumaan yung kanilang pakiramdam mo Diyos at maramdaman nila na niyayakap mo sila Panginoon ng iyong dakilang pag-ibig. Ganoon din po, Panginoon, sa aming pong mga kaibigan, kapatiran na nasa ibang bansa, hiling din po namin Panginoon na samahan mo po sila, ingatan mo po sila at nawa po Panginoon ay huwag mo po silang iiwan. Samahan mo sila, Panginoon. Tunay po napakahirap ng malayo sa pamilya. Maging amin pong mahal na pastor at ang kanyang pong pamilya, ang Magalyadora sister, Panginoon, sila Ate Tess, si Jasper, lahat po sila, Lord, hiling po namin sa iyo. Ingatan mo po sila at bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan sa kanila pong buhay. Lord, maging ang eleksyon po sa Amerika, salamat sa mapayapang eleksyon. Kayo po, Panginoon, patuloy na sumama sa kanila at ingatan mo ang bawat isa, lalong-lalo Panginoon ang iyong mga lingkod. Ang aming pong bansa ay hiling din po namin Panginoon na patuloy pong ingatan sa pangunguna po ng aming mahal na Pangulo. Nawa po ay makilala kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay at ingatan mo siya Panginoon sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Maging ang kanyang katawan Panginoon may karamdaman, Lord, pagalingin mo po, bigyan mo siya ng kalakasan, patuloy siyang makapaglingkod sa mga tao na Panginoong umaasa sa kanya po Panginoong pagtulong. Ganun din po sa mga amin po mga justices, hiling din po namin o Diyos na tulungan mo sila sa mga decision making Panginoon na ginagawa nila. Nawa po, ikaw ang kanilang gawing huwaran Panginoon, tularan sa mga bagay ng mga desisyon Panginoon sa ikabubuti ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Ganoon din po sa amin pong Senado at Kongreso. Hiling din po namin, Panginoon, na kayo po ang manguna sa kanila at maging maayos, maging maganda yung kanilang layunin, makatulong sa bawat Pilipino. Ganoon din po sa amin pong mga sundalo, mga pulis, patuloy mo sila, Panginoong, tulungan sa kanila pong mga misyon at nawa po'y manatili sa kanilang puso ang iyong mga salita na ipinapahayag ng iyong mga lingkod sa kanila pong buhay, sa kanila pong pamilya.
ingatan mo rin po sila, Panginoon, sa mga masasamang loob o sa anumang bagay na magiging sagabal sa kanila pong paglilingkod. Ganun din po, sa aming po mga doktor at mga nurses, Panginoon, ingatan mo rin po ang aming mga frontliners na ito. Lahat po, Panginoon, ng frontliners, nilalapit ko sa iyo. Hawakan mo po ang kanilang buhay. Ingatan mo po sila sa lalong-lalo, Panginoon, sa virus na ito, sa COVID, Panginoon. Lord, alam ko po na ang lahat ng bagay nito ay may katapusan ayon sa iyong plano. Kaya po, hiling po namin ngayong umaga na bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na patuloy na makapaglingkod sa iyo. Doon din po sa mga kaibigan namin at kapatid na nasa ospital, na ngayon po ay dumaranas pa ng mga karamdaman. Lord, abutin mo po sila. Pagalingin mo po sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At doon sa mga kapos, sa mga financial na pangangailangan, Panginoon, hiling din po namin na pagpalain mo sila, Panginoon, na matugunan yung kanila pong mga pangailangan. Napakarami pong, Panginoong, problema sa mundong ito. Kaya po, ikaw lamang ang aming tanging matatakbuhan sa lahat ng pagkakataon. At alam po namin, Panginoon, na nandyan ka. Hindi ka po, Panginoon, nagpapabaya. Nandyan ka, Panginoon, nakikinig sa amin. Kaya po, salamat. Kulang, Panginoon, ang aming pasasalamat. Subalit ito, Panginoon, ito lamang ang aming magagawa. At ito lamang ang aming makakaya, Panginoon, na ikaw ay itaas, papurihan, dakilain sa aming mga buhay. Kaya po, lahat, Panginoon, ng mga bagay na ito ay sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala at ipinagpapasalamat. Ganon din po ang Jesus po Silangan Movement sa panguna po ng aming mahal na pastor ay Lord, tulungan mo po kami na yung aming po mga balakin, yung aming po mga plano regarding po sa barangay na makatulong ang Jesus po Silangan po makatulong sa adikain ng barangay. Panginoon, samahan mo po kami, tulungan mo kami ang bawat isa at patuloy na magbuklod ang bawat isa. Ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ang pananampalataya ay pagkalubnawa ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sa inyong lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, tapos na po ang ating pagsamba.